Butas muna. Tadpoles. Kumakain din po yan ng asola. Pero medyo makapal. Uy, ayan, magandang buhay ulit. Ayan, linuwagan ko na po. Binuksan ko na. Kaya lang, yung isa nating bibi na galing dito, umuwi dito, lumipad. Nasaan na ba? Ayun oh. Oh, bumalik siya dito, lumipad. Ayan. Ayan, okay pa naman yung pagkain nila. Nasaan na ba? Buntis pala to si Ponpon. Buntis pala to. Buntis. Ayan oh, laking tiyan. Nagdala pa sila pagkain ba pa yan ng bibe kapon? Kongkong? Tingnan nyo ang mga native na baboy, native na bibi oh. Tingnan nyo oh. Maliliit talaga siya no? Compare po doon sa mga Indonesian natin. Tapos dito ako dumaan kasi kukuha ako ng papaya na pampakain natin. Pinagbubutas na po yung wala akong makukuha kay Ate Mer. Pinagbubutas, ayan oh. Tingnan nyo po yung mga insektong kalaban natin oh. Ayan, dami oh. Oh. Panahon nila ngayon. Panahon nila. Ayan, nagpakain na tayo ng ating mga kalapate. Napakain na. Hindi ko pa naman maabot yung bulok na papaya. Sayang. Ito pang ano to eh. Pang plastic. Wait. Grabe, 5:30 na. Napakainit pa. Init pa. Uy, kailangan nang tanggalin yung puso. Mga ganyan kailangan na papitasin na kongkong yan. Ikot-ikot tayo dito. So wala na dito mga papaya. Ngayon oh. Mga parating po natin dahil inulan na tayo. Konting fertilizer siguro para lumaki. Oh. Diba? Ayan oh. Musta kaya ating mga bibe? Kailangan na rin po itong mailipat. Mga 2 months na lang siguro may mangingitlog na dito. Baka wala na pong 2 months may mangingitlog na. Hindi na tayo maghihintay ng kasi ito sumasampa na po yung barako na yan. Kaya malapit na rin po tayong makapag ng bibe. Yan. Yun lang po ang buhay natin dito. Ganyan lang. Okay. Tubig. Para naman may bago silang tubig. Tapos roll call 4 na itim. Bali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Ito hindi naman to umaalis. Magkakapatid. Saan ba yung kapatid niya? Ayun, 1, 2, 3. Ito nag-iisa, ito nag-iisa din. 2 puti. Ayun, okay. Ano tayo? Nalagay Crazy Duck, Bibiero, MK. Kabisado ko pa eh. Melencio. Ito kay George Bulacan, crossbreed yan. Ito pure. Galing ng Talavera. Ganda ng kulay niya oh. Maganda sana kung ito po nag dark green yung dulo niya. Maganda. Ayan. Tubig. Kain tayo para bukas ng umaga ipagkain sila. Malate man tayong malate man tayo. Ayan. Okay. Pag ito naging pag nakawala po ang mga bibi dito, yung mga damo na yan, kung marami na rin naman po ang bibi, wala yan. Wala po yan. Walang makokontrol nila yan. Pati yun doon. Kaya lang sa ngayon, kailangan mo talagang i-cut ng konti.
para yung mga uusbong yun po ang kakainin ng mga manok. Pero di ko alam kung kasi yung azola parang parang gusto kong unahin po muna yung azola dito. Sabi ko nga kung may mag-aasinta sana diyan kaya yung tatay ni Rizal, kahit i-partner ko muna kay Kongkong asintahan nila yung paglalagyan ko ng azola na concrete. Ganda bisitahin nga natin. Laki talaga ng Indonesian duck. Iba po talaga ang laki ng Indonesian duck. Pero mayroon pa pong mas malaki dyan, yung mga large white na tinatawag, giant whites, bulldozer na tinatawag. Nagtitimbang po ang barako ng 7 to 9 kilos. Yung mga bulldozer nilang tinatawag. Pambirang nainay ito. Tingnan mo, sumama kay Jaisel parang walang sakit. Kagabi grabe yan, grabe po yan kagabi. Inabahan na naman kami ni Bebe. Mamaya doon na tayo mag-iikot, tapusin natin yung vlog doon sa paglalagyan natin ng azola, tapos chicken na rin po natin yung azola. Alam nyo, makati yung aking legs yan. Sabi ko bakit ang kati? Alam nyo dito may ako dito nung bata ako, ang dami kong sugat sa paa dahil sa mga ganyan po. Tawag nga namin sa Bicol yan, hiras. Mahirason nga niya, mahiras yung damo. Makati po yan, kahit naligo ka na makati. Ay hindi nawawala, kinakamot ko parang makati yung mga napaladaan ako ng daan dito, lalo na dyan. Paglaskat kaya muna natin din. Dito yan, nakalang ginang basurahan na to. Kailangan masunog to pag hindi tawag dito, pag hindi umulan, mukhang hindi pa tayo uulanin baka ang ulan yan ay yung bagyo na. Lagay ko lang Wednesday papasok sa PAR, Thursday, Friday, mabilis lang yan, kaya lang baka maghila ng habagat, kaya baka yung Saturday, Sunday natin medyo maulan, yun lang. Pero sana kahit isang lechon lang maubos, pwede na. Ay, buhay. Ayan, di man pala nakauwi yung kalapate, kala ko yun yung dalawa, di pala, dalawa lang daw man nakauwi. Grabe naman dalawa lang daw po ang nakauwi. Pasok na. Ay, tapon. Magpapaya muna. Ayo, butas muna. Tirahin muna lang ang papaya. Ay, nakalimutan ko pa. May pamurga na ako pamurga na ako. May pamurga na tayo. Bastonero. Sahan lang yan. Maganda sana ibigay ngayon Wow sila. Kaya lang nasa wallet ko. Nakalimutan kong dalhin. Bukas na lang sigurong hapon. Gusto nila yung papaya Sabi ko nga, kailangan na natin ng incubator as soon. Kaya lang medyo mahal din. Tayo po ay malapit na makakita ng marami-raming itlog. Kaya kailangan na rin nating ayusin yung mga pugad nila. Kasi sunod-sunod na po yan. Malapit na. 1 month. Less than a month siguro, mga ganon. Sunod-sunod na po yan. Lalo na pag napurga na yan. Kasi marami po ang hindi napurga dito. Siguro mga 20, mga ganon. 20 po siguro pieces ang hindi napurga. Yung mga green ang sing-sing, ayan, yung mga green. Hindi na po natin napurga yan. Kaya kailangan natin magpurga. Napaka-importante ng pagpupurga para wala pong bulate ang ating mga
minamahal na manok. Yan. Haptosawa kasi ang kain nila, kaya hindi sila ganun ka-aggressive. Pero subukan nyo na 2 times a day lang po kayo nagpapakain, tsaka limited ng konti para medyo pagka maluwag na po yung lugar, kailangan na nilang maghanap ng sarili nilang pagkain din. Bagay dito medyo na ano naman, medyo nababasa-basa ng konti. Yan, gusto na ring gusto nang mang-rape. Ang mga sasampang ano natin rooster is 1, 2, tatlo ito, medyo alanganin pa. Ayun, tsaka yun. Yan, mga sasampa na yan. Kachat ko si ka-farmer Randy Meneses. Ginagawa niya pala sa mga hens, dahil puro rooster lang kailangan niya, di ba, halos pangbenta. Panabong yun, ha. Kailangan niya daw po ng 3,000 ba na eggs ma-incubate every year, parang gano'n. Tapos 1,500 lang daw halos doon ang mabebenta kasi yun nga yung lalaki, parang gano'n ba. Tayo naman, sabi ko nga, kung makakapitas tayo every week ng sabihin mo ng 60 to 70 eggs, kasi 30 heads to eh, pero baka mas less pa, sabihin mo ng 50, 25 lang ang mapipisa, di ba? Ilan lang ang lalaki noon? Patay, konti. Kakatay tayo, lalaki din ang kakatay natin. Kay Randy naman, babae naman yung kinakatay. Kasi lakas daw kumain. Yan, okay na. Actually hindi sila gaanong gutom kasi kaninang umaga medyo marami din po akong iniwan na pagkain. Tapos ang mangyayari niyan, yung matitira ngayon, kakainin niyan naman nila ng umaga yan. Magdadagdag ako. Tapos kakainin naman nila ng breeder na po yan, pinapaano natin. Ano pala, chicken layer na yan. Yung ating pinapakain. Hopefully, makatulong din. Tapos may successor yan. Tingnan natin yung azola, baka pwede na tayo makasalok pa konti-konti, ano? Parang tinitingnan ko makapal na eh, nagpatong-patong na sila eh. Ano naman eh, masustansya naman po yung ating tubig. Kailangan ko na magpakuha din ng Carabao manure. May lechon ba bukas? Kuha sana tayo ng Carabao manure. Ating mga bulate. Kailangan mabasa din to. Patay na. Ito na maasikaso. Uy, ano to? Nakko, putol pa yata. Ay, buhay. Nahila. Swerte din na aking mga anak. Ang laki ng playground. Uy. Dami na natin makukuha dyan na ano. Tingnan na muna natin bago natin basain yung ating mga vermicast. Ayun, okay. Ayan na yung senyales na kumakapal na po sila. Yan mo, nagbubukol-bukol na. Kaya lang, ang daming tadpoles. Kumakain din po yan ng asola. Pero medyo makapal na. Medyo makapal na po. Yan kumakain yan ng malakas din pong kumain yan. Buwisit talagang mga palaka.
Ano kaya patayan? Di ka nang pwede maglagay ng lason dahil kung baga ay ano, mamatay yung sola mo. Ay, buhay. Pero yan, di ba? Sabi ko na sa inyo, ganyan lang naman po sa azola. Yung tubig niya dapat panatilihin yung masustansya. Tapos mamaya puntahan natin yung anuhin ko lang muna to. Ikaw talaga, tama na. Pinatay mo na, tama na. Tara na. Ay, ayan. So, silipin natin yung ating paglalagyan ng azola. Gusto kong ipa-concrete na to eh. Alang busy po ang ating mga people. Gustong gusto nila yung papaya, no? Lalo na yung saging, di ba? Saging na saba, na overripe. Paboritong paborito po yan. Dito, pwede tayo, oh. Ayan, oh. Ganda to. Pwede to. Yung location niya tamang-tama po sa init. Hindi naman ganoon kalilim at hindi naman ganoon ka init. Oh, bahala ka diyan, ha. So pwede nating isagad dito. Oh, ayan, oh. Tatamaan ng konti yung ugat pero siguro hindi naman. 1.5 meter ang lapad hanggang doon siguro. Ayan. Ayan, oh. Para sigurado tayo. Tapos ngayon yung nag-iisipan natin kung saan tayo maglalagay ng diba, furniture shop. Baka sakali na ano, kasi gusto ko na pong alam niyo na, legalize lahat. Although syempre nagta-trial pa lang naman tayo bago tayo mag ng another business permit sa ating furniture. Sabi ko para wala ding problema, edi pwede tayo mag-apply. Yun nga lang, talagang kailangan na natin i-career. Kasi ang bala ko sana dyan, maubos lang po yung ating mga kahoy. Pag naubos na, stop na. Pero mukhang maganda naman po ang feedback. Marami naman po ang may mga kakagustong, alam mo yan, nagkaka-interest. So sabi ko malay natin, di ba? Additional na business. Total si Papa Yam na andyan naman po, mag-guide tayo. At the same time additional income din para sa amin, para sa mga boys. Hindi yan bundok yan. Clouds yan, clouds. Oh, clouds yan, clouds. Oo, clouds yan, clouds. Ayan. Kailangan na namin ng ulan dahil grabe na po ang init na naman. Sobrang init. Ibang klase po ang init ngayon, parang summer. Actually sinusundo ko po si Chichi ngayon 3:30. Grabe po ang init sa kalsada. Nag-ano nga ulit ako ng sleeve yung protection ba sa aking arm. Pero grabe pa rin po yung buga ng hangin pag may nakasalubong kang sasakyan. Uy, napakainit po. So, alis ko dito mga 3 o'clock. Napakainit. Ay. So ayan, hanggang dito na lang po. At yan po ang ating quick update sa ating mga alaga. Alam niyo naman, dami pa, pending pa. Ayan, no? Gusto ko pong open. Gusto ko nang buksan yan, yung buong viewing area ng pigeon lock. Buksan na, then tanggalin na yung ibang mga paluchina. Tapos tawag dito, buksan na natin yung pwede nang maglagay ng ilang pair na Muscovy para at least na sila. So ayun, kaya lang nakatali po ang ating mga tauhan. Ayan, di maubos-ubos na kahoy. At least naging pera. Ay, so ayan po, maraming salamat at magandang buhay.